Hindi ko akalain na ang isang sigaw ko lang ang babago sa lahat. Itigil ang kasal! Buntis ako! At ikaw ang ama! Yun lang naman ang sinabi ko. Pero sa isang iglap, tumigil din ang mundo ko. Akala ko palabas lang. Pero totoo palang kasal iyon ng bilyonaryo. At dahil sa nangyari, ay ako ang naging bride ng binata. Dahil sa pag-aakala ng lolo nito na buntis ako. Ano ang sasapitin ko sa kami ng bilyonaryo kung namumuhi ang nadarama nito sa akin? Magandang araw, Angels. Isa na namang series story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Rafael Ruiz, isang sikat na bilyonaryong nasa kanya na ang lahat, pero dahil sa kagagawa ng isang babaeng na wala ang babaeng pakakasalan niya at inaasam na makasama habang buhay. Hindi alam ni Andrea na totoo pala na ikakasal ang nasa loob ng simbahan. Akala niya palabas lang to. Kaya napasigaw siya ng, "Itigil ang kasal! Walang kasalan na magaganap! Buntis ako! At siya ang ama!" Todo acting niya na may luha pang kasama. Napasingha pa mga tao sa loob. "Wait! Hala! Totoo palang kasal to? Lagot na!" Pasimple siyang lumabas ng simbahan at tumakbo ng mabilis papunta sa kanyang kotse. Dito magbabago ang buhay ni Andrea dahil sa kanyang kalokohan. Isa akong bad influence sa mga kaibigan ko, pero okay lang sa kanila. Lahat ng kalokohan nasa akin na. Well, ako lang dito mag-isa nakatira sa Pilipinas. Ang mga parents ko at mga kapatid kong lalaki nasa Amerika nakatira. Ayoko doon tumira kasi hindi ako malaya. Sobrang higpit ng mga kuya ko. "Andrea, pakilala mo kami sa mga kuya mo." Saad ni Cindy sa akin. "Wag, nangahabol yun ng pasaway." Naikinahalakak ng sobra ni Sandy. Si Sandy hindi siya halatang assassin. Sobrang ganda ni Sandy. Parang napaka-inosente tingnan, pero wag ka, tumatapos lang naman to ng mga masasamang tao. Si Annie naman, kahit anak siya ng senador, napaka-humble ito. At si Annie ang tipong seryoso at medyo may pagkapilya din, at sobrang ganda din ni Annie. Ang ganda ng tindig parang minsang napagkamalan pa na assassin ito. Mas magaling pa yata si Annie sa armas kaysa kay Sandy. Si Jessica, well, mahirap lang siya. Pero mahal namin si Jessica. Sobrang bait nito at parang manika lang muka. Alam mo yung mukhang Korean siya na mukhang Chinese at inosente minsan sa lahat ng bagay. Si Cindy, reyna ng libre yan. Kilala ang daddy ni Cindy pagdating sa business world at marami nagsasabi dati itong assassin na katulad ni Sandy. Hindi rin magpapahuli sa ganda at sobrang puti ni Cindy. Ako? Siyempre, mas maganda ako sa lahat. Pero lahat ng yon nagbago ang takbo ng buhay ko dahil sa kalokohan ko. Napabalita pa ako sa TV. Ewan ko ba kung bakit nagawa kong sirain ang kasal na nag-iisang apo ng vice-presidente ng bansa na si Rafael Ruiz. Isang bilyonaryong sobrang gwapo, sikat na negosyante na kahit sinong binabangga nito, even Cindy's father na si Ramon Mercado. Grabe talaga. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil alam ko, pinaghahanap na ako ni Rafael. Baka tapusin niya ako. Sino ba naman hindi magagalit sa akin? Kahit fans nila ay hinahanap din ako. Isang sikat na modelo ang magiging wife-to-be sana ng bilyonaryo. Just me yung Marimar. Mayaman din kami, pero hindi ako pwede bumalik sa US. Pakasaktan ako ni Daddy pag nalaman na naman niyang kalokohan na ginawa ko. Nakatira ako sa isang exclusive na condo unit. Binili ito ni Daddy sa akin dahil wala nga kaming bahay dito sa Pilipinas. Natatakot akong pumasok sa school. Baka inaabangan ako doon ng mga tauhan ni Rafael. Kailangan ko na talagang humingi ng tulong kay Sandy. Total, assassin naman siya at pulis pa. Bahala na, hihingi na lang ako ng sorry. Sasabihin ko na nagjo-joke lang ako. Vice-presidente pa naman ang lolo niya. Kainis talaga. Hindi ako mapakali. Itulog ko na lang to. Baka pagising ko, may amnesia na si Rafael.
Napahagikik ako. Palingali nga pa ako pagbaba ng sasakyan ko, baka kasi nasa paligid ko lang ang mga tauhan ni Ruiz. Di ba? Siya yung nasa news na ng gulo? Bulong-bulungan ang nasa paligid ko. Naupansin lang talaga ako dahil wala naman talagang maglakas loob na awayin ako dahil takot lang nila kay Annie at Sandy. Nakita ko si Jessica pero nauna niya akong tinawag. Ayon, hila-hila ko siya papunta sa tambayan namin. Malapit na ang graduation ni Jessica, kaya may pictorial daw sila. Next year pa naman ako gagraduate. Nagpaalam din ako dito dahil may babayaran akong tuition sa accountant office. Andrea, may naghahanap sa'yo. Saad ng head teacher sa akin. Kinabahan ako. Good morning, ma'am. Ako pong personal secretary ni Mr. Vice President Ruiz. Kung pwede daw po na maanyayahan kayo sa kanyang opisina. Saad nito na nagpakaba sa akin. Po, baka po na nagkakamali lang po kayo. Nauutal kong sabi dito. Hindi po, kayo po talaga. Sabi nito, sabay pinakita ang litrato na hawak nito na ikinalaglag ng pangako. Wala na akong nagawa kundi sumama dito. Sobrang namangha ako sa ganda ng office ng Vice President ng bansa. Nanginginig ako sa takot dahil nasa harapan ko ang lalaking sobrang talim ng tingin sa akin. Maya-maya lang, pumasok si Mr. Vice President. Tumayo ako dito at nagbigay galang. Have a seat. Ay kainis na yan, nakakatakot dahil parang istrikto to. Wika ko sa sarili. Nice to meet you, Miss Sanchez. Ipinahanap kita dahil sa malaking gulo na ginawa mo sa kasal ng apo ko at malaking iskandalo nangyari. Seryoso na sabi nito. Ayoko na maging bastardo ang magiging apo ko sa tuhod. Kaya magpapakasal kayo ni Rafael sa lalong madaling panahon. Po? Gulat na sabi ko. Yes, binuntis ka ng apo ko kaya dapat lang napakasalan ka niya. Ulit na sabi nito sa kanya. Sir, hindi po ako buntis at ano kasi nagkamali lang talaga ako. Takot na saad ni Andrea. Panindigan mo ang ginawa mo. Saad ni Mr. Vice President at tumayo na ito. Tiningnan ko si Rafael. Napaiwas ako ng tingin dahil parang sasaktan na niya ako. Dahan-dahan akong tumayo at lalabas na sana nang magsalita ang binata. Don't try to run and hide again. Dahil kahit saan ka pupunta, mahahanap pa rin kita, Miss Sanchez. Galit na sabi nito. Talagang dito na talaga mag-uumpisa ang gulo na pinasukan ko. Magagalit na naman ang daddy ko. Baka itatakwil na ako ng pamilya ko. Nandito ulit ako sa school ngayon at meron na namang nakasunod sa akin. Pauwi na ako. Papunta na ako ng parking lot nang biglang may humarang sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Rafael dahil nandito siya sa university. Come with me, now. Agad niya akong hinila patungo sa itim na sasakyan. Sandali, ang kotse ko. Sabi ko dito, hindi ko pwedeng iwanan ang kotse ko. Pero parang wala itong narinig. Saan tayo pupunta? Tanong ko dito, pero hindi talaga ito nagsasalita. Ang tagal din ng biyahe namin. Bumaba na kami sa isang malaking building at pumasok sa loob. Pumasok kami sa isang office. Nadatna namin si Vice President at may kasama pang isang matandang lalaki at isang lalaki pa na sobrang gwapo kahit may edad na ito at napakagandang babae na katulad din ng isang lalaki kahit may edad na rin, lutang pa rin ang ganda nito. Nakangiti sila sa akin maliban na lang kay Vice na talaga namang sobrang seryoso. Judge, umpisahan mo ng pagpapakasal sa kanila. Utos ni Vice Ramon na ikinataranta ko. Wait, sandali po. Pwede po bang makaihi muna? Saad ko na lahat sila nakanganga. Sadya naman na ihing-ihi na ako. Tiningnan ako ni Rafael na nagbabantang tingin. At nakita ko rin ang tingin ni Vice na parang naiinis. Kaya tumahimik na ako. Ang bilis ng pangyayari. Sa isang iglap ay kasal na ako. Hindi ito ang pinangarap kong kasal. May you now kiss the bride? Saad ni Judge. Humarap sa akin si Rafael at hinalikan niya ako sa labi. Congratulations, anak! Welcome to our family!
Mami pala at daddy ito ni Rafael. Sige na Rafael, dalhin mo na pauwi ang asawa mo. Hinila agad ako ni Rafael ni hindi man lang kami nagpaalam sa pamilya niya. Uuwi ako sa kondo ko. Saad ko sa binata. Asawa na kita Andrea, kaya sa bahay ka uuwi. Matigas na sabi nito. Hindi pwede. Nagpapapadyak na sabi ko dito. Tatakas ka? Hindi kainis ka talaga, wala akong damit sa bahay mo. Irap na saad ko dito. Hindi mo na kailangan yun, kumpleto na lahat sa bahay ang lahat ng kakailanganin mo. Saad nito sa akin. Oo nga pala, ayoko sa lahat na ginagabi sa pag-uwi. Pagkagaling sa school, diretso na pag-uwi, maliwanag. Tatay ba kita? Irap ko dito. Oo, asawa mo ko, nabubuntis sa'yo. Nakangisi na saad nito. Pagdating sa bahay, wala talagang katao-tao. Wala tayong katulong, so you must learn to cook and household chores. Saad pa ni Rafael. Wala namang problema sa akin kasi marunong ako niyan dahil naging independent na ako. Sumunod ako sa kanya hanggang sa itaas. Ito ang magiging kwarto natin at isa pa, dapat na natin mabigyan ng apo si Vice President dahil matanda na si Dad. Saad nito na ikinagulat ko. Pumasok ako sa kwarto daw namin. Sobrang laki, parang pwede ng pangdalawahan na kwarto. You want to take shower first? Tanong nito sa akin. Mauna ka na, baba lang ako at magluluto. Saad ko dito dahil mag-aalas 6 na, wala pa kaming hapunan. No need, nag-order na ako ng food. Tumalikod na si Rafael pumunta ng shower room. Napabuntong hininga na lang si ako. Alam ko, magagalit talaga si Mami sa akin. After 15 minutes, lumabas na si Rafael na naka-boxer at white sando. Napatulala ako. He's like a Greek. My God, oh my gulay. Wika ko na nakatitig sa asawa ko. Biglang pinitik nito ako sa noo. Papasukan ng langaw ang bunganga mo. Sabi nito na ikinapula ng mukha ko. Maliligo na ako. Naiilang na sabi ko dito. Pumunta na ako sa cabinet para maghanap ng damit. Kumuha lang ako ng isang malaking t-shirt at may nakita akong bagong panloob din. Hindi ko na kailangan ng short dahil sobrang laki ng t-shirt. Siguro kay Rafael ito. Mas komportable kasi ako sa malalaking damit pag natutulog. After 30 minutes natapos na din ako. Paglabas ko ng bathroom, wala na si Rafael sa room namin. Baka nasa baba na. Well, hindi rin ako nagsuot ng panloob kasi hindi naman kalakihan ng katawan ko. Kaya okay lang, hindi naman halata sa t-shirt na suot ko. Bumaba na ako at nadatnan ko si Rafael na inaayos ang pagkain sa mesa. Let's eat. Agad na bungad sa akin. Tomorrow, alas 8 ng umaga ang alis ko papuntang opisina. Wika pa nito nang kumakain kami. You have a class tomorrow? He asked. Wala, busy ngayon sa school at sem break na namin. Saad ko dito. What's your plan? Tanong nito na titig sa akin. Maghahanap muna ako ng work habang wala pang pasukan. Gusto ko muna magtrabaho para hindi ako mainip sa bahay. Doon ka na magtrabaho sa company ko. Saad nito. Ayoko, sa company na lang ng friend ko. Sabi ko dito na tinaasan pa ako ng kilay. You want or not, ako pa rin na masusunod. And we need to have a baby this year. Maotoridad na sabi ni Rafael. Hindi pwede ako mabuntis kasi magtatakang pamilya ko kasi every 3 months I need to visit them in the US. Wala silang magagawa dahil may asawa ka na. Kung hindi dahil sa kalokohan mo, wala ka sana sa sitwasyon mo na to. Bigla itong tumayo at niligpit ang pinagkainan namin. Tumayo na rin ako at nagpunta sa lababo para maghugas ng kamay. Sumunod ka na agad sa kwarto. We need to rest. Dahil bukas, isasama kita sa office. Sabi ni Rafael na nauna nang umakyat sa taas. Pagpasok ko sa kwarto namin, nakahiga na si Rafael. Pero may binabasa itong mga papel. Nakasuot ito ng salamin sa mata. Hay, bagay pa rin sa kanya. Ang gwapo